So, 7 signs na dahilan kung bakit hindi na nagawa pang maghabol sa'yo ng isang lalaki. So, minsan kasi sa isang relasyon, mga kamamay, okay? Kahit sabihin natin na ang tagal nyo na, kahit sabihin natin na lumipas na yung ilang taon na nagsama kayo, pero dumating yung isang araw na talagang nagkaroon kayo ng isang matinding, alam mo yun, away, pagkakatampuhan, at nauwi ito sa pagkakahiwalayan. Actually, yung damdamin, yung nararamdaman, hindi ganun mawala o hindi ganun kabilis nawawala or mawala. Pero syempre, kung paulit-ulit na po yung mga dahilan na ito, okay, itong sasabihin ko sa inyo, malamang sa malamang, hindi na magagawa pang habulin kayo ng isang lalaki. Pero ngayon sa video na to, bago ko po sabihin sa inyo yung mga dahilan kung bakit hindi na po kayo nagawa pang habulin ng isang lalaki, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin po dito ng sarili yung sitwasyon para kahit papaano in the next topics natin, mabigyan ko kayo ng piece of advice. Kaya mga kamamay, simulan na po natin kung nakapag-subscribe na po kayo. Simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga signs kung bakit hindi ka na nagawa pang habulin ng isang lalaki? So number 1. Dahil nawala na yung atraksyon ng isang lalaki sa iyo. O mga kamamay, kasi kapag po pinabayaan nyo ang inyong sarili, yung tipong losyang na kayo, sinasabihan na kayo ng partner ninyo na masyado na kayo nagpapabaya sa inyong sarili, hindi na kayo nag-aayos, okay? Bumaba na talaga yung attraction level, okay, ninyo pagdating sa isang lalaki. Kaya kung yung lalaki makakakita ng ibang mga babae na nag-aayos, mas bata, mas high value, talagang ipagpapalit ka niyan. Kaya nakukuha rin po ng ibang mga lalaki na mambabae, tumingin sa iba, pumorma ng ibang babae dahil po sa inyo rin. Okay, pasensya ng mga girls pero kailangan nyo pong i-up, okay, o iangat ang inyong sarili. Pabalikin o iangat nyo muli ang attraction level ninyo pagdating sa isang lalaki. Kamamay, paano ko ba i-attract? 40 na ako Matanda na ako, kulubot na ang balat ko. Mga kamamaya, sinasabi ko palagi sa inyo, hindi po pwedeng yun ang dahilan nyo sa akin Okay, hindi po pwede. Iangat nyo maging high value kayo. Okay na kailangan mag-ayos kayo, gawin nyo pa rin yung ginagawa ninyo nung medyo bata-bata pa kayo. Maligo, magpabango, mag-lotion, di ba? Lahat gawin nyo, mag-workout, mag-exercise. Sabi ko nga po palagi sa inyo, age is just a number. Number lang po yan. Pero kung yan ang inyong pagbabasehan, base sa inyong standard, na kapag dating ng 40 ay matanda na yan, hindi na po pwedeng mag-ayos, dyan talaga kayo maiiwanan. Okay, hindi pa huli ang buhay, o hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa rin yan. Okay, minsan na kayong, alam mo yun, minsan na kayong niligawan, minsan na kayong nagustuhan ng isang lalaki, at pananatilihin nyo lang yun, mga kamamay. Yung inyong, alam yun, yung inyong kumpiyansa sa inyong sarili, panatilihin ninyo. Huwag kayong masyadong mag-down ng inyong sarili kasi walang ibang mag-a-up or mag-aangat ng sarili ninyo kundi kayo. 'Di ba? Lumalayo na nga ang loob sa inyo ng isang lalaki kasi hindi na kayo nag-aayos. Bakit di muling ibalik? Bakit di mo muling ibalik yung alindog mo, kung paano ka manamit, yung suot mo, 'di ba? Walang masama diyan. Walang masama na mag-self-improve pa rin kahit medyo may edad na kayo. Walang masama diyan. Ang masama yung hindi kayo nag-aayos. Ang masama yung pinabayaan nyo na yung sarili ninyo. At ang masama kapag kainiwang kayo. Okay? Diyan ngayon kayo malulungkot. Ang hirap naman kasing iwanan kapag ka nag-aayos ka, high value ka, kumpara doon sa mga babae, kahit na may edad na, kahit na may, alam mo yun, kahit na medyo tumatanda na, nag-aayos pa rin. Yan ang mahirap iwanan. Okay, pero kung nakikita kayo na low value kayo, yan ang madaling iwanan kasi walang dahilan para manatili. Kaya please mga kamamaya, isa yung dahilan kung bakit hindi na kayo hinabol ng isang lalaki. Hindi na kayo nag-improve. Hindi na kayo naging maayos sa inyong sarili. Hindi nyo na panatili ang attraction level ninyo pagdating sa isang lalaki. Right? So next, dahil sa masyado kayong naging toxic sa kanya, ito mga kamamay, dahilan talaga to. Maraming relasyon talaga na ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi na kayo hinahabol ng isang lalaki. Dahil masyado na kayong naging sakit sa ulo. Masyado na kayong naging toxic. Masyado na kayong naging stress sa ulo ng isang lalaki. Kung bakit ang isang lalaki ay napagod. Kung bakit ang isang lalaki ay nanawa.
kung bakit ang isang lalaki ay naumay, kasi wala silang nakikitang pagbabago. Wala silang nakikitang improvement sa inyo. Yung inyong ugali, katoxic-toxic, kaiwan-iwan talaga yan eh. Kaya kung hindi nyo aayusin ang ugali ninyo, hindi nyo aayusin ang inyong pag-uugali, kahit sinong lalaki, hindi mananatili. Kahit sinong lalaki, hindi mag-i-stay. Siguro sa umpisa, pagsasabihan ka niyan, paulit-ulit. Pero kung paulit-ulit, hindi ka napapagod na gawin yan, sigurado ko, iiwanan ka ng lalaki. Kaya please, mga kamamaya, isa rin yung dahilan kung bakit hindi ka nahahabulin ng partner mo, ng asawa mo, ng jowa mo, o kung sino mang babae sa buhay mo. Kasi masyado ka nang naging toxic. Alright? So next, dahil sa masyado na siyang napagod sa lahat, ito mga kamamaya, sabi ko nga sa inyo, yung ugali ninyong toxic na yan, kung paulit-ulit na sinasabi sa inyo ng isang lalaki yan, at wala kayong balak baguhin yan, malamang sa malamang, mapapagod din ng isang lalaki, mauumay. Yung ba namang araw-araw na sinasabi sa inyo na, ito, baguhin mo, ito, alisin mo, ito, masyado kang ganito, bawasan mo to, pero hindi ka nakikinig, hindi ka nagbabago, malamang sa malamang, yan din ang isang dahilan, sigurado ako, kung bakit ang isang lalaki ay napagod ng habulin ka, kung bakit ang isang lalaki ay naumay na nahabulin ka, at ang isang lalaki ay naumay na mag-stay pa sa sarili nyo, o sa buhay ninyo, o sa inyong relasyon, dahil sa hindi ka nagbabago. Okay? Hanggang sa napagod na siya ng tuluyan. So next, dahil sa may mahal na siyang iba. Ito talaga eh. Huwag na kayong umasa na hahabulin kayo kapag may mahal na siyang iba. Yung tipong naghanap na talaga siya ng iba eh. Masyado ka ng toxic talaga, sakit sa ulo. Kasi tandaan nyo mga kamamaya, kapag hindi kayo masyadong nakikinig o hindi nyo pinakikinggan yung paulit-ulit na sinasabi sa inyo ng isang lalaki, mauumay talaga yan hanggang sa maghanap na siya ng iba. Iisipin ng mga yan na, total, hindi naman ito nagbabago eh. Total, paulit-ulit lang din naman ang ginagawa kahit sabihan ko to eh. Hahanap na lang ako ng iba. Sa huli nyo na lang po makikita at pagsisisihan kung kailan naghanap na siya ng iba. Sa huli nyo na lang po makikita yung sakit na dapat pala nakinig ka. Okay, na dapat pala pinakinggan mo siya. Kapag nagmahal na siya ng iba, okay, doon mo pang hihinayangan ang lahat. So yan ang isang dahilan kung bakit hindi ka na nagawang habulin pa. Dahil naghanap na siya ng iba, dahil sa hindi ka rin naman nagbabago. Okay? So next, dahil sa matigas at mataas sobra ang pride niya. Isa rin po ito mga kamamay. Minsan kasi wala rin po sa babae yung problema. Ginawa mo naman ang lahat. Okay? Kaso sobrang tigas niya. Sobrang taas ng pride niya. Kung kaya't hindi ka niya hinabol. Sa halip na balikan ka niya, sa halip na isave ang inyong relasyon, mas pinili na lang niya na maghanap ng iba. Kasi bakit? Para maiba naman. Kasi bakit? Kasi syempre, may nakikita rin siya sa yung hindi maganda. Sabihin natin na kasama talaga sa isang relasyon yung away, bati, tampuhan. So mas pinili na lang niya na maghanap ng iba. Minsan kasi may mga factor din dahil sa itsura po ninyo, o dahil hindi na kayo nag-aayos, dahil napabayaan nyo ng inyong sarili. So mas pinili na niya yung pride niya, yung katigasan niya na maghanap ng iba at hindi ka nabalikan. So isa rin po yung dahilan. Kaya hanggat maaari mga kamamaya, huwag niyo pong bigyan ng butas ng dahilan ng isang lalaki upang maghanap ng iba. Okay? Upang, alam mo yun, pumasok sa ibang relasyon o para iwanan kayo. Kaya sa isang banda mga kamamay, kung sobrang taas, sobrang tigas ng pride ng isang lalaki, wala tayong magagawa. Isa yung dahilan kung bakit hindi ka na nagawang habulin ng isang lalaki. Alright? So next, dahil nawala na po yung dating saya sa inyong relasyon. Yan mga kamamay sinasabi ko sa inyo. Bunga nung sunod-sunod o yung madalas ninyong pag-aaway, tapos sabayan pa nung nawala pang atraksyon ninyo pagdating sa isang lalaki, nawala na po yung saya, nawala na po yung excitement, nawala na po yung mga pasurprise-surprise ang ganyan, yung excitement, nawala na po talaga. Diyan po kasi tumitibay yung relasyon. Sa bawat, alam niyo, sa bawat thrill, sa bawat excitement, sa bawat effort, sa bawat, alam mo yun, appreciation. Kung nawala na po lahat ng yan, malamang sa malamang, nawala na yung saya, puro lungkot na lang, mas tumimbang na yung lungkot, yung problema, dahil sa hindi ka nagbabago, dahil sa stressful ka pagdating sa utak ng isang lalaki, malamang sa malamang. Yan din po ang isang dahilan kung bakit hindi ka na po niya hinabol. Kasi wala nang saya eh.
Wala nang excitement eh. Naumay na siya. Kaya please mga kamamay, panatilihin ang saya, panatilihin ang init, panatilihin ang, alam mo yun, yung excitement sa bawat sandali ng inyong relasyon para sa ganon, nandun pa rin ang paghahabol sa inyo ng isang lalaki. Alright? And last, dahil sa masyado kang selosa. Yes, mga kamamay, nakaka-apekto rin po ito sa isang relasyon kapag masyado po kayong selosa. Yung tipong hindi na nakagalaw ng maayos yung isang lalaki sa inyong relasyon. Sa bawat kakausapin niyang babae, kahit minsan lalaki, bakla, pinagsisilosan niyo pa eh. Di ba? Mga kamamay naman, magtiwala po kayo. Mga kamamay naman, dapat marunong kayong maglagay kung saan dapat nilalagay ang pagsiselos ninyo. Hindi yung may makausap lang na babae, may makausap lang na lalaki. Wala eh, walang tulak kabigin, babae, lalaki, pinagsiselosan ninyo. Mga kamamay naman, nawawalan ba kayo ng tiwala sa isang lalaki? O baka naman, dapat yung paghinalaan eh. Bakit? Eh baka kaya pala nagsiselos kayo doon sa isang lalaki kapag may kausap na iba dahil ginagawa ninyo. Pero sa isang banda, hindi ko naman sa sinisisi kayo kasi may ibang ganyan eh, hindi ko naman sa nilalahat. Pero kung wala pa pong history ng pagluloko yung lalaki, wala pang history ng pag-i-entertain ng lalaki sa ibang babae, wag naman po sana kayong maging selosa. Kasi yan po ay nagiging mitsa kung bakit hindi kayo hahabulin pagdating ng araw ng isang lalaki. Yung pagiging selosa ninyo, ilagay nyo po sa tamang oras, sa tamang lugar yung pagiging selosa ninyo. So, yun muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga bagay, ang 7 signs kung bakit hindi na po kayo nagawa pang habulin ng isang lalaki. Kung gusto nyo habulin kayo, baliktarin nyo lang po itong mga bagay na to. So, yun lang mga kamamay, nag-block out. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.